isang malaking gubat, mayroong aso at pusa na palaging nag-aaway. Kapag nakikita nila ang isa't isa, agad na kumakaripas ng takbo ang pusa at hinahabol naman siya ng napakalaking aso. Dahil dito, takot na ang pusa kapag makikita niya ito. Isang araw, ang aso ay naglalakbay upang kumuha ng kanyang makakain. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang pusa at sinabing, "Narito ka na naman, pusa. Hindi na ako natutuwa na makita ka. Hindi na mapakali ang mga paa ko na habulin ka, kaya't ngayon pa lamang tumakbo ka na." Ani ng aso. Nang siya ay makita ng pusa ay sinabing, "Ayan na naman ang aso na palaging humahabol sa akin. Kailangan ko nang tumakbo bago niya pa ako maabutan." Nanginginig na sabi ng pusa. Bago pa niya habulin ang pusa ay nakatakbo na ito. "Kailangan ko nang bilisan ang aking pagtakbo bago pa ako maabutan ang aso na iyon. Takot na ako." "Naku! Bakit nawala ang pusa na iyon? Hindi na talaga ako makapagtiis na habulin siya. Kailangan ko na siyang mahanap ngayon din." Patuloy sa pagtakbo ang pusa, gayon din ang aso. Nakatago na ulit ang pusa at hindi na siya mahahanap ng aso na iyon. "Sa wakas, nakatakas din! Akala ko maaabutan na naman ako ng aso na iyon." Wala na siya. Nakatakas na siya. Pambihira. Bakit siya nakatakas? Samantalang mabilis akong tumakbo. Ngunit nakawala pa rin siya sa paningin ko. Hay naku! Galit na sinabi ni aso. Nagtungo ang aso sa isang maliit na bahay at nagpahinga. Kinabukasan, nagtungo ulit ang aso sa lugar kung saan maraming puno at maraming pagkain. Nung makakita siya ng maraming pagkain, ay dali-dali niyang kinuha ang isang karne, isang mansanas at tubig upang kainin ito. Habang masarap siyang kumakain, ay bigla siyang may narinig. Tutungo sana siya sa pusa, ngunit nakita niya ang isang aso na mabasik at galit na galit sa pusa. "Umalis ka sa harap ko! Huwag mo na akong habulin pa! Wala akong ginagawa sa iyo, kaya lubayan mo na ako!" "Huwag kang maingay! Huwag kang magtatangkang tumakbo dahil hindi kita hahayaang makawala." "Hoy! Lubayan mo ang pusang ito! Wala siyang ginagawa sa iyo, kaya't lumubay ka. Hindi ka rin nakakatuwa dahil inaaway mo siya." "Sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan? Hindi ba at galit ka rin sa kanya? Hindi porket galit ako sa kanya ay hahayaan ko na lamang na ganyanin mo siya dahil alam kong mali ang ginagawa mo. Hindi mo ba nakikita na takot na siya sa iyo? Umalis ka dito. Hindi ka na dapat nangingialam. Huwag ka nang magpanggap na mabait ka. Hindi ako nagpapanggap, kaya kung maaari, umalis ka na." "Ikaw asong itim, anong problema mo? Bakit mo sila kinamumuhian?" Hindi po, paumanhin sa inyo." "Humingi ka sa kanila ng tawad sa maayos na pamamaraan. Huwag mo silang tatakutin dahil alam mong masama iyan." "Paumanhin sa inyo, hindi ko sinasadya. Aalis na din ako." "Maraming salamat sa inyong dalawa. Kung hindi ninyo ako iniligtas, wala sana ako dito ngayon. Baka kung saan na ako nakarating at baka nawala na din ako ng buhay." "Walang anuman. Sa susunod ay mag-iingat ka na lamang upang hindi ka na mahabol ng mga aso dito." "Paumanhin din sa iyo, pusa. Hindi ko nais na takutin ka at habulin ka." "Wala na yan sa akin. Basta ngayon, iniligtas mo ang buhay ko. Kaya maraming salamat sa iyo." "Walang anuman. Maraming salamat din dahil napatawad mo pa rin ako. Pwede ba tayo maging magkaibigan nang sa gayon ay wala nang magtatangkang umaway sa inyo o manakit dahil simula ngayon ay magkakasama na tayong tatlo?" "Gusto ko yan. Hindi ko iyan tatanggihan. Maraming salamat sa inyong dalawa ha."
Gusto ko rin yan. Maraming salamat din pala, Tigre, dahil iniligtas mo kami. Walang anuman. Tara at samahan na ninyo akong kumain sa aking bahay. Tara! Simula noon, palagi na silang magkasama. Naging magkaibigan sila at hindi na muling naghiwalay pa. Iyan ang kwento ng aso at pusa at ng tigre. Dito na nagtatapos ang kwento.